Hello kapatid! Anong saya na nandito ka. Ang video na ito ay hindi lang ibang video. Ito ay isang manual na magtuturo sa iyo kung paano maging yaman sa pananalapi, mental at espiritual, at hindi ito dumating sa iyo ng pagkakataon. Dito ka makikita ang mayaman na aral na kung nauunawaan mo at isasabuhay mo, malamang hindi magiging pareho ang buhay mo. Marahil ay mayroon kang pinaghihiling na paghahangad na umunlad, ngunit tila may humahadlang pa rin sa iyong pananalapi, sa iyong kapayapaan, sa iyong isipan. Paano kung sabihin ko sa iyo na may banal na landas patungo sa tunay na pagpapayaman, isang landas na nagbabago sa iyo sa loob at labas? Manatili ka sa akin hanggang sa huli dahil ang matutuklasan mo rito ay maaaring ang simula ng bagong maunlad at mapayapa na buhay. Huminto ka na ba para isipin kung bakit may mga taong tila umuunlad sa lahat ng kanilang ginagawa habang ang iba ay nabubuhay na nakulong sa isang ikot na hindi nagbabago? Bakit parang dumudulas sa iyong mga daliri ang pera kahit na napakasipag mo? Bakit laging walang laman ng iyong bank account at madalas hindi mo alam kung ano ang gagawin at ang iyong buhay ay umiikot sa kakapusan at kakulangan na nagdudulot ng pagkabigo at kalungkutan? Ang katotohanan ay marami sa atin ang naturuan na maniwala na ang kahirapan ay kasing kahulugan ng kabanalan. Ang pagnanais na umunlad ay pagiging materialistiko na pinagpapala lamang ng Diyos ang mga nabubuhay sa sobrang simple. Pero iyan ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na lubos na makakapagpabago sa iyong paraan ng pag-iisip. Hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay sa kakapusan. Hindi ka niya ginawang mabuhay buwan-buwan sa takot sa bukas. Ang kalooban ng Diyos ay palaging para sa iyo na umunlad sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, sa pananalapi, sa isip at sa espiritu. Ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay walang nagpakita sa iyo ng banal na manual para sa kayamanan. Meron niyang manual na, yan kapatid, ito ay nasa mga pahina ng Biblia at isinisiwalat nito ang makapangyarihang mga simulain na nagbubuklod sa tunay na pananampalataya sa praktikal na karunungan. Hindi sila magic formula. Ang mga ito ay hindi mga panalangin na inuulit mo ng 3 beses at inaasahan ang isang himala na mahuhulog mula sa langit. Ang mga ito ay walang hanggang mga alituntunin na kapag ginamit ng may tunay na pananampalataya, ganap na nagbabago ng iyong katotohanan. Alam mo ba ang pagkakaiba ng mga yumaman sa Diyos at sa mga nananatiling nakakulong sa kahirapan? Ang pagkakaiba ay nasa mindset, sa kung paano mo tinitingnan ang pera, trabaho at mga pagkakataon. Ito ay sa iyong pagpayag na matutunan at ilapat kung ano ang ipinahayag na ng Diyos sa kanyang salita. Maraming tao ang nananalangin para sa kaunlaran, ngunit namumuhay ng may kakapusan sa pag-iisip. Humihingi sila ng mga pagpapala sa Diyos, ngunit kapag dumating ang pagkakataon, hindi nila ito nakikita dahil ang kanilang mga mata ay sinanay na makakita lamang ng mga limitasyon. At iyon ang aking kapatid na lalaki, ang aking kapatid na babae ay kailangang magbago ngayon. Ngayon ay mauunawaan mo na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng buong bank account. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan habang ikaw ay lumalaki. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan upang pamahalaan kung ano ang darating sa iyo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bukas palad na puso na umuunlad upang pagpalain ang buhay ng iba. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isip na malaya sa pagkakasala, takot at paglilimita sa mga paniniwala na pumipigil sa iyo. At kung nararamdaman mo na ang salitang ito ay nakaaantig sa isang bagay sa kaibuturan mo, gusto kitang anyayahan na gumawa ng deklarasyon ng pananampalataya ngayon din. Pumunta sa mga komento at isulat, "Pinipili kong umunlad kasama ang Diyos." Ito ay hindi lamang isang parirala, isa itong espiritual na desisyon. At kapag ipinahayag mo ito sa publiko,
May gumagalaw sa espiritual na mundo. Sige, sumulat ngayon. Pinipili kong umunlad kasama ang Diyos. At ngayon bigyang pansin dahil ihahayag ko sa iyo ang 3 haligi ng banal na pagpapayaman. Ito ang 3 lugar na kailangang umunlad ng sama-sama para maranasan mo ang tunay na kasaganaan na inihanda ng Diyos. Kung ang isa sa mga lugar na ito ay mahina, ang lahat ay gumuho. Ngunit kapag ang 3 ay nakahanay, pagkatapos ay ganap na pagbabago ang mangyayari, manatili sa akin. Ang banal na manual para sa paglikha ng kayamanan ay nakasalalay sa 3 pangunahing mga haligi at kailangan kong maunawaan mo ang bawat isa sa kanila dahil dito maraming tao ang nagkakamali. Nakatuon lamang sila sa isa at nakakalimutan ang 2 pa. At iyon ang dahilan kung bakit hindi nila nararanasan ang ganap na iniaalok ng Diyos. Unang haligi, pagpapayaman ng material. Oo kapatid, nais ng Diyos na umunlad ka sa pananalapi. Sa 3 liham ni Juan, talatang 2, nasusulat, minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at nasa kalusugan gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Napakagandang pangako. Nais ng Diyos na umunlad ka sa lahat ng bagay. Kabilang dito ang iyong pananalapi, iyong trabaho, ang iyong mga proyekto. Ngunit unawain ang isang bagay. Ang material na kayamanan sa Diyos ay hindi tungkol sa pag-iipon ng kayamanan para ipakita. Hindi ito tungkol sa katayuan o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na mapagkukunan upang mamuhay ng may dignidad, pangalagaan ang iyong pamilya, maging bukas palad sa mga nangangailangan, at matupad ang layuning inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ang pera sa kamay ng mga may pananampalataya ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago. Pangalawang haligi, espiritual na pagpapayaman. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng pera kung ang iyong kaluluwa ay walang laman? Ano ang pakinabang ng pagsakop sa buong mundo at pagkawala ng iyong sarili? Ang espiritual na pagpapayaman ay ang pundasyon ng lahat. Ito ay pagkakaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos. Ito ay ang pag-alam sa Kanyang salita. Ito ay nabubuhay sa pagsunod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ito ay ang pagkakaroon ng pananampalataya na hindi natitinag kapag dumarating ang mga bagyo. Sinasabi ng Mateo, Kabanata 6, Talata 33, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Nakikita mo ba kapag inuna mo ang Diyos, kapag ang iyong espiritual na buhay ay malakas, lahat ng iba ay darating bilang natural na kahihinatnan. Ang kaunlaran sa pananalapi ay dumadaloy kapag ikaw ay espiritual na nakahanay. Ikatlong haligi, pagpapayaman ng kaisipan. Ito ang haligi na hindi pinapansin ng marami at iyon ang dahilan kung bakit sila ay nananatiling nakulong. Maaari kang manalangin araw-araw. Maaari mong malaman ang Biblia mula sa simula hanggang sa katapusan, ngunit kung ang iyong isip ay mananatiling nakaprograma para sa kahirapan, hindi ka uunlad. Ang Kawikaan Kabanata 23, talatang 7 ay nagsasabi, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso, ay gayon siya. Kailangang i-renew ang iyong isip. Kailangan mong matutong mag-isip tulad ng isang taong nilikha upang umunlad. Kailangan mong sirain ang mga lumang paniniwala na nagsasabi sa iyo na hindi mo ito karapat-dapat, na hindi mo kaya, na hindi ka magtatagumpay. Kailangan mong punan ang iyong isip ng karunungan, ng praktikal na kaalaman, ng mga halimbawa ng mga taong nanalo. Ang pagpapayaman ng kaisipan ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng disiplina sa pananalapi. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na magplano, mag-ipon at mamuhunan ng matalino. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng isang malinaw na pananaw kung saan mo gustong pumunta at pag-chart ng landas upang makarating doon. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit napakaraming tao ang hindi nakakarating dahil nakatutok lamang sila
Sa isa sa mga haliging ito, madalas silang nagdarasal ngunit hindi sila nag-aaral. Nagsusumikap sila ngunit wala silang espiritual na buhay. Mayroon silang kaalaman ngunit wala silang pananampalataya. At nilinaw ng banal na manual para sa pagpapabuti ng sarili. Lahat ng tatlo ay kailangang magkasabay. Ngunit marahil ay iniisip mo, mukhang maganda iyan sa teorya. Ngunit gumagana ba ito sa pagsasanay? May sino man ba talagang nakaranas nito? Ang sagot ay oo. At ikukwento ko sa inyo ang totoong kwento ng isang lalaking naglapat ng 3 haliging ito at naging napakayaman na kahit na ang mga hari ay nainggit sa kanya. Ang kwentong ito ay nasa Biblia at ipapakita nito sa iyo na ang pagpapayaman ng Diyos ay hindi pantasya. Ito ay isang katotohanan para sa mga may tunay na pananampalataya. Ito ay isang kwento batay sa mga totoong pangyayari na nakatala sa banal na kasulatan. Ito ay kwento ng isang lalaking isinilang bilang katuparan ng isang pangako. Lumaki na nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga magulang at naging isa sa pinakamayamang tao sa kanyang panahon. Ngunit ang kanyang kayamanan ay hindi nagmula sa madaling mana. Nagmula ito sa pagsunod, karunungan at hindi natitinag na pananampalataya. Ang taong ito ay nanirahan sa isang tigang at malupit na lupain. Dumating ang isang panahon na isang malaking taggutom ang tumama sa buong rehiyon. Natuyo ang mga pananim, namatay ang mga hayop. Ang mga tao ay tumakas sa Egypt upang mabuhay at ang inaasahan ng lahat ay ganoon din ang gagawin niya. Naiiwan niya ang lahat at tatakbo para iligtas ang sarili niyang buhay. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Kinausap siya ng Diyos at sinabi, "Huwag kang lumusong sa Ehipto. Manatili ka sa lupaing ito kahit na may tagutom, kahit na may kagipitan, pagpalain kita rito." At ang lalaking iyon, kahit na nakikita ang imposibleng sitwasyon sa kanyang paligid, ay piniling sumunod. Nagtanim siya. Isipin ang eksena. Lahat ay tumatakas at siya ay nagtatanim ng mga buto sa tuyong lupa sa gitna ng isang mapangwasak na krisis sa ekonomiya. Akala siguro ng mga tao baliw siya, ngunit mayroon siyang isang bagay na wala sa iba. Mayroon siyang tunay na pananampalataya sa Diyos na nagbibigay. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Itinala ito ng Biblia sa Genesis Kabanata 26. Sa taon ding iyon, umani siya ng 100 beses na higit pa kaysa sa kanyang itinanim, 100 beses sa isang taon ng taggutom, habang ang lahat sa paligid niya ay nawawala ang lahat, siya ay dumarami. Ngunit hindi ito tumigil doon. Siya ay patuloy na umunlad. Taon-taon ay yumaman siya. Siya ay may napakaraming kawan, napakaraming tagapaglingkod, napakaraming kayamanan, na maging ang hari ay nainggit sa kanya at hiniling na lumayo siya dahil ang kanyang kasaganaan ay bumabagabag sa mga makapangyarihang tao sa rehiyon. At higit sa lahat, ang lalaking ito ay hindi lamang naging mayaman sa material. Siya ay nagkaroon ng malalim na espiritual na buhay. Nagtayo siya ng mga altar. Sinamba niya ang Diyos. Napanatili niya ang kanyang integridad kahit na pinagtaksilan at pinatalsik sa mga lupain na siya mismo ang bumuo. At sa pag-iisip, siya ay isang strategist. Hindi siya sumuko sa harap ng mga paghihirap. Nang sarado ang kanyang mga balon, naghukay siya ng iba. Nang siya ay pinatalsik mula sa isang lugar, siya ay nanirahan sa isa pa at nagsimulang muli. Alam mo ba kung sino ang lalaking ito? Isaac, anak ni Abraham. Isang tao na nakaunawa sa banal na manual para sa kayamanan bago pa umiral ang anumang aklat sa pananalapi. Pinagsama niya ang pananampalataya, pagsunod at praktikal na karunungan, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging lubhang maunlad sa lahat ng lugar. Labis akong naantig sa kwento ni Isaac, at kung naantig ka rin nito, kung naunawaan mo na magagawa rin ng Diyos ang parehong sa iyong buhay, pumunta sa mga komento ngayon at isulat ang "Pagpapaunlad ako ng Diyos sa krisis na ito." Ipahayag ito.
sapagkat kung paanong si Isaac ay nagtanim sa taggutom at umani ng sagana, makikita mo rin na pinarami ng Diyos ang tila imposible. Sige, isulat mo. Ipapaunlad ako ng Diyos sa krisis na ito. Ngayong alam mo na ang kwento ni Isaac, unawain natin ang unang praktikal na prinsipyo ng banal na manual, ang radikal na pagsunod sa tinig ng Diyos, kahit na hindi ito makatuwiran sa lohika ng tao. Maaaring bumaba si Isaac sa Ehipto tulad ng ginawa ng iba. Ito ang pinakahalata, ang pinakaligtas na desisyon ayon sa karaniwang pag-iisip. Ngunit sinabi ng Diyos, manatili ka, at nanatili siya. Ang pagsunod na ito, kapatid, ang susi na nagbukas ng supernatural na kasaganaan sa kanyang buhay. Ilang beses nang hiniling sa iyo ng Diyos na gawin ang isang bagay, ngunit nag-alinlangan ka dahil tila masyadong mapanganib. Ilang beses ka nang nakaramdam ng udyok sa iyong puso na mamuhunan sa isang bagay, magpalit ng direksyon, magtiwala ng higit pa, ngunit nanalo ang takot. Ang radikal na pagsunod ay hindi nangangahulugan ng pagiging iresponsable. Si Isaac ay hindi nakatayo sa paligid habang naghihintay ng isang himala na mahulog mula sa langit. Nagtanim siya, nagtrabaho siya, siya ay kumilos, ngunit kumilos siya sa direksyon na ipinakita sa kanya ng Diyos, hindi sa direksyon na pinupuntahan ng iba. At narito ang isang makapangyarihang bagay na kailangan mong tandaan. Kapag tinawag ka ng Diyos na manatili kung saan aalis ang lahat, kapag hiniling niya sa iyo na magtanim kung saan, sumuko na ang lahat. Ito ay dahil nakikita niya ang isang bagay na hindi mo pa nakikita. Siya ay naghahanda ng isang ani na ikagulat mo. Nalalapat ito sa iyong pananalapi ngayon. Marahil ay hinihiling ka ng Diyos na maging bukas palad kapag iniisip mong kailangan mong iligtas ang lahat. Marahil ay hinihiling niya sa iyo na mamuhunan sa kaalaman kapag sa tingin mo ay hindi mo ito kayang bayaran. Marahil ay hinihiling niya sa iyo na magtiwala sa isang pagkakataon kapag sinabi ng lahat na ito ay baliw. Ang tanong ay, susundin mo ba? Dahil ang pagsunod ang unang hakbang tungo sa pagpapayaman ng Diyos. Kung wala ito, magpapatuloy ka sa paggawa ng parehong mga pagpipiliang ginagawa ng iba at pagkakaroon ng parehong katamtamang mga resulta na mayroon ng iba. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 3, talata 5 at 6, magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kaniya at Kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Iyon ay radikal na pagsunod. Ito ay nagtitiwala kahit hindi mo lubos na naiintindihan, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na magdudulot ng kapayapaan sa iyong puso. Kapag sinunod mo ang Diyos, pananagutan niya ang mga resulta. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Nagtatanim ka, gumagawa ka, kumikilos ka ng matalino, ngunit ang Diyos ang nagpapalago nito. Ang Diyos ang nagpaparami. Kaya ngayon, nais kong pagnilayan mo sa anong bahagi ng iyong buhay tinatawag ka ng Diyos sa isang mas radikal na pagsunod? Saan mo kailangang magtiwala ng higit at mas kaunti ang takot dahil ang desisyong ito ay maaaring maging simula ng iyong pagbabago sa pananalapi. Dati ipatuloy natin, tayo ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring ganap na mapabilis ang pagbabagong ito sa iyong buhay. Maraming tao ang nananatiling natigil sa parehong lugar dahil walang nagturo sa kanila kung paano i-renew ang kanilang mindset at ilapat ang mga praktikal na prinsipyo sa pananalapi na talagang gumagana. May pananampalataya sila, ngunit walang diskarte. Gusto nilang lumago, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Nasa isip mo na naghanda ako ng isang makapangyarihang mapagkukunan na tinatawag na transform your mindset and multiply your finances quickly. Ang gabay na ito ay magtuturo sa iyo kung paano lumampas sa mental blocks na pumipigil sa iyo mula sa pag-unlad, kung paano ihanay ang iyong isip sa matalinong pag-unlad na mga saloobin, at kung paano ilapat ang mga praktikal na diskarte
na bumubuo ng mga tunay at pangmatagalang resulta. Ito ay hindi walang laman na teorya. Ito ay inilapat na karunungan. Tingnan mo, bawat araw na ipinagpaliban mo ang isang desisyon ay isa pang araw na nakulong sa parehong cycle. Kaya huwag nang maghintay pa. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple, ang desisyon na kumilos at ang desisyon na iyon ay maaaring nasa iyo ngayon. Balik sa pinag-usapan namin, ang pagsunod lamang ay hindi sapat. May isa pang prinsipyo na kailangang sumabay dito at ang prinsipyong iyon ay magpapakita sa iyo kung paano baguhin ang bawat hamon sa isang pagkakataon para sa paglago. Manatili sa akin dito. Ang ikalawang prinsipyo ng banal na manual para sa kayamanan ay ang katatagan, ang kakayahang hindi sumuko kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. At tingnan mo sila ay magiging matigas, garantisado yan. Naalala mo ba ang kwento ni Isaac? Pagkatapos niyang umunlad, naiinggit sa kanya ang mga Filisteo. At alam mo ba kung ano ang ginawa nila? Pinuno nila ang lahat ng mga balon na hinukay ng kanyang amang si Abraham. Mga balon na mahalaga para sa kaligtasan ng mga kawan, para sa produksyon ng kayamanan. Tinakpan nila silang lahat. Maraming tao sa sandaling iyon ay sumuko na. Sasabihin sana nila, sinubukan ko, ngunit ang mga tao ay napakasama. Nagtrabaho ako ng husto at ngayon ay sinira nila ang lahat. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Isaac. Sinasabi ng Biblia na siya ay muling naghukay, muli niyang binuksan ang mga balon at nang muli silang magsara, pumunta siya sa ibang lugar at naghukay ng mga bagong balon. Iyan kapatid ang mindset ng isang taong umunlad. Hindi ka sumusuko dahil lang may nagsara ng balon mo. Hindi ka tumitigil dahil may mga hadlang. Maghukay ka na naman. Magsimula ka ulit. Nagpumilit ka. At narito ang katotohanan. Madalas ang huling balon na iyong hinukay ay ang sa wakas ay bumubulwak ng masaganang tubig. Ganyan si Isaac. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, pagkatapos ng ilang pakikipag-away sa mga balon, sa wakas ay nakahanap siya ng isang lugar kung saan may puwang para sa kanya na umunlad ng walang alitan. At tinawag niya ang lugar na iyon na Rehoboth, na ang ibig sabihin ay maluwang na lugar, lugar ng kasaganaan. Pero nakarating lang siya dahil hindi siya sumuko sa kalagitnaan. Ngayon hayaan mo akong tanungin ka, ilang balon ang naiwan mong hindi nagalaw? Ilang pangarap na ba ang tinalikuran mo dahil may nanghina ng loob sa iyo? Ilang proyekto ang iyong tinalikuran sa unang tanda ng kahirapan? Ang banal na pagpapayaman ay nangangailangan ng tiyaga. Kailangan mong patuloy na magtanim kahit na hindi pa dumarating ang unang ani. Ito ay nangangailangan sa iyo na patuloy na mamuhunan sa iyong sarili kahit na ang mga resulta ay mabagal sa pagdating. Ito ay nangangailangan sa iyo na panatilihin ang pananampalataya kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo sabihin ito ay imposible. Ang Galatia, Kabanata 6, versikulo 9 ay nagsasabi, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Kita mo, malinaw ang pangako, aani ka, pero may kondisyon kung hindi tayo susuko, kung hindi tayo mawawala ng puso. Tingnan mo, kung napagtatanto mo na nais ng Diyos na magturo sa iyo ng bago, tungkol sa kasaganaan is parangalan ang paghahayag na iyon sa iyong tulad ngayon. Hindi lang ito isang click. Ang sinasabi mo ay, natanggap ko ito, naniniwala ako, ilalapat ko ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Ang kaunlaran ay nangangailangan ng pagpapatuloy at ang mga humihinto sa unang hakbang ay hindi makakarating sa ani. Magpatuloy sa akin sa paglalakbay na ito. Katatagan hindi optional kung talagang gusto mong umunlad, mahalaga ito. At habang ginagawa mo ang pagpupursige na ito, lalo kang nagiging matatag. Mas handa para sa mga pinakamalaking hamon.
mas may kakayahang pangasiwaan ang mas malalaking pagpapala na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ngayon ay dumating na tayo sa ikatlong pangunahing prinsipyo, karunungan na paramihin ang mayroon ka. Dahil walang silbi ang pagpalain ka ng Diyos kung hindi mo alam ang gagawin sa pagpapala. Si Isaac ay hindi lamang nagkamit ng kayamanan. Alam niya kung paano pamahalaan ito. Alam niya kung paano gumawa ng matalinong mga pagpili na nagpapanatili at nagparami ng ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang karunungan na ito ay nagmula sa kanyang matalik na kaugnayan sa Diyos at sa maingat na pagmamasid kung paano nagnenegosyo ang kanyang amang si Abraham. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang pag-iisip na ang kaunlaran ay tungkol lamang sa pagtanggap. Hindi naman, ang kasaganaan ay tungkol sa pagtanggap, pamamahala ng mabuti at pagpaparami upang pagpalain ang iba. Ito ay isang tuloy-tuloy na ikot ng paglago. Ang Kawikaan Kabanata 21 versikulo 5 ay nagsasabi, ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay dumarating sa kahirapan. Nakikita mo ba ito ay hindi lamang tungkol sa pagsusumikap? Ito ay tungkol sa pagpaplano. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng diskarte. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalinong desisyon. At narito ang isang bagay na magpapabago sa iyong pananaw. Binigyan ka ng Diyos ng makapangyarihang pag-iisip. Nilikha ka niya na may kakayahang matuto, umunlad ang mga kasanayan, at kapag ginamit mo ang isip na iyon para maghanap ng kaalaman, maunawaan ang pananalapi, matutong mamuhunan, bumuo ng mga bagong kakayahan, ginagalang mo ang lumikha na ginawa mong may kakayahan. Maraming tao ang naghihintay para sa isang himala sa pananalapi, ngunit hindi gustong matuto tungkol sa pera. Gusto nilang paramihin ng Diyos ang kanilang kayamanan, ngunit hindi nila natututong pangasiwaan ang maliit na mayroon na sila. At hindi iyon pananampalataya. It's a responsibility disguised as spirituality. Sinabi ni Jesus ang isang makapangyarihang talinghaga sa Mateo, Kabanata 25. Ang talinghaga ng mga talento. Isang lalaki ang nagbigay ng iba't ibang halaga ng mga mapagkukunan sa 3 tagapaglingkod. 2 sa kanila ang kumuha ng kanilang natanggap at pinarami. Inilibing ito ng pangatlo dahil sa takot na mawala ito. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng amo nang bumalik siya? Pinuri niya ang mga nagparami ng pondo at sinabi, "Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Ilalagay kita sa pamamahala sa maraming bagay." Ngunit sa naglibing sa libingan, kinuha niya kahit ang kaunting taglay niya. Malinaw ang aral. Inaasahan ng Diyos na pararamihin mo ang ibinigay niya sa iyo. At para dumami, kailangan mo ng karunungan. Kailangan mong matuto. Kailangan mong umunlad. Kailangan mong umunlad. Nangangahulugan ito na kailangan mong mamuhunan sa kaalaman. Kailangan mong magbasa ng mga libro, kumuha ng mga kurso, humingi ng mentorship. Kailangan mong matutunan kung paano gumagana ang pananalapi, kung paano binuo ang yaman, kung paano pamahalaan ang pera ng maayos. At lahat ng ito ay maaari at dapat gawin ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Walang kontradiksyon sa pagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos at pagkakaroon ng katalinuhan sa pananalapi. Sa kabaligtaran, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Sinabi ni Santiago, Kabanata 1 talata 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. Kaya humingi ng karunungan, humingi ng pag-unawa, humingi ng pangunawa, at pagkatapos ilapat ang ipinapakita ng Diyos sa iyo. Dahil ang karunungan na walang gawa ay walang resulta, ngunit ngayon kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na nakalimutan ng maraming tao, at dahil doon nawala sa kanila ang lahat ng kanilang nakamit. Ito ay tungkol sa tunay na layunin ng kaunlaran. Dahil kung hindi mo ito maintindihan, baka yumaman ka pa, pero mamumuhay ka ng walang laman.
bigyang pansin kung ano ang susunod. May tanong na kailangang sagutin ng bawat Kristiyanong naghahanap ng kaunlaran. Bakit gusto kong maging maunlad? Ano ang layunin nitong kayamanan na hinahanap ko? Dahil kung ang sagot ay simpleng para sa akin, nagkamali ka na sa simula. Ang banal na manual para sa paglikha ng kayamanan ay napakalinaw. Ikaw ay pinagpala na maging isang pagpapala. Umunlad ka para umunlad din ng iba sa pamamagitan mo. Ang Genesis Kabanata 12, talatang 2 ay nakatala kung ano ang sinabi ng Diyos kay Abraham, ang ama ng pananampalataya. Pagpapalain kita at gagawing dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Ito ang banal na kaayusan ng kaunlaran. Una, pagpalain ka ng Diyos. Pagkatapos, nagiging channel ka ng pagpapala sa ibang tao. Naunawaan ito ni Isaac ng lubusan nang siya ay umunlad. Hindi siya nagtayo ng mga pader sa paligid ng kanyang kayamanan. Pinagpala niya ang mga tao sa paligid niya. Nagbigay siya ng trabaho para sa marami. Lumikha siya ng kaunlaran sa buong rehiyon kung saan siya naroon. Ang kanyang kayamanan ay hindi lamang para sa kanya. Naapektuhan nito ang buong komunidad. At narito ang isang malalim na espiritual na katotohanan na hindi nalalaman ng marami. Kung mas pinagpapala mo ang iba, mas pinagpapala ka ng Diyos. Hindi ito isang komersyal na pakikipagpalitan sa Diyos. Ito ay isang prinsipyo ng kaharian. Sinasabi ng Lucas Kabanata 6, talatang 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mabuting siksik, liglig at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan. Gusto mo ba talagang umunlad? Matutong maging mapagbigay. Matuto kang magbigay. Hindi lang mga ikapu at alay sa simbahan. Bagamat mahalaga iyon. Ngunit matutong pagpalain ang mga tao. Tulungan ang mga nagsisimula. Ituro ang iyong nalalaman. Magbahagi ng mga pagkakataon. Gamitin ang iyong mga mapagkukunan upang baguhin ang mga buhay. Dahil ang pera, kapatid, sa kamay ng mga may banal na layunin ay nagiging kasangkapan sa pagbabago. Maaari mong bayaran ng bill para sa isang taong desperado. Maaari kang mamuhunan sa pangarap ng isang taong walang mapagkukunan. Maaari kang magdala ng pag-asa sa mga lugar kung saan tanging kawalan ng pag-asa ang umiiral. At alam mo kung ano ang kamanghamanghang? Kapag nabubuhay ka sa layuning iyon, ang kaunlaran ay dumadaloy sa isang supernatural na paraan dahil mapagkakatiwalaan ka ng Diyos. Alam niyang hindi ka mag-iipon ng makasarili. Alam niya na gagamitin mo ang kayamanan para palawakin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ang unang Timoteo, ika-6 na kabanata, mga talatang 17 at 18 ay nagsabi, utusin mo ang mga mayayaman sa kasalukuyang mundo na huwag maging mayabang ni maglagak man ng kanilang pag-asa sa kayamanan na hindi tiyak, kundi ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos na sila'y gumawa ng mabuti upang sila'y yumaman sa mabubuting gawa at sila'y maging bukas palad at handang magbahagi. Ito ay kaunlaran na may layunin. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng marami at pag-iimbak ng lahat. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng marami at paggawa ng maraming kabutihan dito. Kaya ngayon hinahamon kita, simulan ang pagsasanay ng pagiging bukas palad kahit na bago ka pa magkaroon ng marami. Dahil ang pagkabukas palad ay hindi isang gawa para sa mga may maraming matitira. Ito ay isang taos-pusong saloobin. Maari kang maging mapagbigay sa maliit. Maari mong pagpalain ng isang tao ng isang salita sa pamamagitan ng isang panalangin, sa simpleng pagkain, may yakap sa tamang sandali. At habang ginagawa mo ito, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang higit pa dahil alam niya na hindi mo ito sasayangin. Alam niyang gagamitin mo ito sa tamang layunin. Ang katotohanan ito tungkol sa pagiging isang pagpapala ay kailangang maabot ang mas maraming tao. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, kung naunawaan mo na ang kaunlaran ay may layunin, pagkatapos ay ibahagi ang video na ito ngayon, ipadala ito sa kaibigang iyon
sa miyembro ng pamilyang iyon na kailangan ding marinig ito dahil marahil ang mensaheng ito mismo ang magpapabago sa buhay ng taong mahal mo. Huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito, maging channel ng pagpapala simula ngayon. Ngayon ay nakarating na tayo sa isang mahalagang punto. Naunawaan mo na ang tatlong haligi ng banal na pagpapayaman, material, espiritual at mental. Natutunan mo ang mga praktikal na prinsipyo, pagsunod, katatagan, karunungan at layunin. Ngunit paano mo pagsasama-samahin ang lahat? Paano mo isinasabuhay ang balansing ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ang katotohanan ay maraming tao ang eksaktong nabigo sa puntong ito. Masyado nilang inialay ang kanilang sarili sa pananalapi kaya nakalimutan nila ang Diyos. O masyado nilang inialay ang kanilang mga sarili sa kanilang espiritual na buhay, anupat napapabayaan nila ang responsibilidad na lumago sa pananalapi. O mayroon silang kaalaman, ngunit kulang sa pananampalataya na isagawa ito. At ang resulta, imbalance, pagkadismaya, isang buhay na hindi kasiya-siya sa anumang lugar. Ang banal na manual para sa pagpapayaman ay tumatawag sa iyo sa ibang bagay. Tinatawag ka nitong balansehin upang matupad sa lahat ng mga lugar. Paano ito gumagana sa pagsasanay? Bibigyan kita ng mga totoong halimbawa. Gumising ka sa umaga at naglalaan ng oras sa panalangin sa pagbabasa ng salita. Ito ay nagpapalusog sa iyong espiritu. Iniuugnay ka nito sa Diyos. Nagbibigay ito sa iyo ng direksyon para sa araw. Ito ang espiritual na haligi sa pagkilos. Pagkatapos ay pumasok ka sa trabaho, mag-aral, paunlarin ang iyong mga kasanayan. Ibigay mo ang iyong best. Masipag ka. Mahusay ka sa iyong ginagawa. Ito ay hindi pagiging materialistiko. Ito ay parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong gawain. Ito ang lumalagong haligi ng material. At sa araw, gumagawa ka ng mga desisyon na may kamalayan. Hindi ka gumagastos ng pabigla-bigla. Plano mo. Magtipid ka. Marunong kang mamuhunan. Patuloy kang natututo. Yan ang mental pillar na pinatitibay. At the end of the day, you rest in peace because you know you did your part and God is take care of the rest. Tingnan mo kung paano nagtutulungan silang tatlo. Ito ay hindi isa o ang iba pa. Ang lahat ay sama-sama. Balanse. Ang Ecclesiastes, Kabanata 3, unang talata ay nagsabi, may panahon para sa lahat ng bagay at isang panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. May oras para manalangin, may oras para magtrabaho, may oras para matuto, may oras para magpahinga. Ang sikreto ay hindi pumili ng isa at iwanan ng iba. Ito ay upang malaman kung paano pamahalaan ang bawat lugar ng iyong buhay ng maayos. At kapag naabot mo ang balansing iyon, may mangyayaring supernatural. Nagsisimula kang umunlad mula sa loob palabas. Bumubuti ang iyong buhay pinansyal dahil nagbago ang iyong pag-iisip. Ang iyong mindset ay bumubuti dahil ang iyong espiritual na buhay ay malakas. At ang iyong espiritual na buhay ay lumalalim dahil nakikita mo ang Diyos na kumilos ng konkreto sa iyong pananalapi. Ito ay isang virtuous cycle, pinalalakas ng isa ang isa. At magkasama, dadalhin ka nila sa isang antas ng kasaganaan na hindi mo akalaing posible. Ngunit unawain ng isang bagay, ang balansing ito ay nangangailangan ng intensyon. Hindi ito nangyayari ng nagkataon. Kailangan mong magpasya araw-araw na hahanapin mo ang katuparan na ito. Aalagaan mo ang iyong espiritu, ang iyong isip, at ang iyong mga pananalapi na may parehong kaseryosohan. At isang mahalagang paalala, kung hindi mo pa na-download ang material na Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly, huwag ipagpaliban ito. Tutulungan ka ng gabay na ito na maisagawa ang lahat ng iyong natututuhan dito sa isang organisado at madiskarteng paraan. Ang link ay nasa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito. Pumunta doon ngayon at i-download ito habang available pa ito. Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay walang pagbabago. At tandaan, ang banal na pagpapayaman
ay hindi para sa mga tamad. Ito ay hindi para sa mga nais ng madaling mga shortcut. Ito ay para sa mga taong handang gawin ang kanilang bahagi, nagtitiwala na gagawin ng Diyos ang bahagi na siya lamang ang makakagawa. Ito ay para sa mga tunay na gustong umunlad, mapanatili, na may walang hanggang layunin. Kapatid, narating na natin ang dulo ng video na ito. Ngunit sana para sa iyo, ito ay simula pa lamang ng isang bagong paglalakbay. Natuklasan mo ngayon na mayroong banal na manual para sa kayamanan. Ito ay hindi isang lihim na libro. Ito ay hindi isang paghahayag na eksklusibo sa isang piling iilan. Ito ang mismong salita ng Diyos na magagamit ng lahat ng may tunay na pananampalataya at handang ikapit ito. Natutunan mo ang tungkol sa tatlong haligi, material, espiritual, at mental na pagpapayaman. At naunawaan mo na ang tatlo ay kailangang magtulungan para maranasan mo ang kapuspusan na mayroon ng Diyos para sa iyo. Narinig mo na ang nakasisiglang kwento ni Isaac, isang taong nagtanim sa panahon ng krisis at umani ng 100. Isang lalaking hindi sumuko nang sarado ang kanyang mga balon. Isang taong umunlad dahil siya ay sumunod, nagtiyaga at kumilos ng matalino. At natutunan mo ang praktikal na mga prinsipyo, ang radikal na pagsunod sa tinig ng Diyos. Katatagan na hindi sumusuko sa harap ng mga hadlang, karunungan na paramihin ang mayroon ka, at isang malinaw na layunin na maging isang pagpapala sa iba. Ngayon ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng iyong narinig? Dahil ang impormasyon na walang pagbabago ay walang pagbabago. Maaari mong makita ang lahat ng ito na maganda, nagbibigay inspirasyon, makapangyarihan, ngunit kung hindi mo ito ilalapat, mananatili ka sa parehong lugar kung nasaan ka. Ang banal na manual para sa kayamanan ay bukas sa harap mo. Ipinakita na sa iyo ng Diyos ang daan. Inihayag na niya ang mga prinsipyo sa iyo. Ngayon ay nasa sa iyo na magpasya na lumakad sa direksyon na iyon. At gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay mula sa kaibuturan ng aking puso. Ikaw ay nilikha upang umunlad. Hindi ka ginawa ng Diyos na mamuhay sa kakapusan, takot o limitasyon. Ginawa kanyang mamuhay sa kasaganaan, kapayapaan at kapunuan. Ngunit ang kasaganaan na ito ay dumarating kapag iniayon mo ang iyong buhay sa mga prinsipyo ng kaharian, kapag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa iyo. Kaya iangat mo ang iyong ulo, i-renew ang iyong isip, palakasin ang iyong espiritu, at magsimulang kumilos ng matalino. Dahil dumating na ang oras mo para sa pagbabago. Kung naiintindihan mo na maaari kang umunlad sa paraan ng Diyos, iwanan ang iyong tulad dito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na at i-activate ang bell. Dahil dito ay sabay nating ipinagpatuloy ang paglalakbay na ito. Bawat linggo ay may bagong content na tutulong sa iyong umunlad sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Huwag palampasin ng anumang mga video, i-activate ang kampana ngayon. At tingnan mo, baka pinapanood mo ito dahil marami ka nang nawala. Marahil ay nararamdaman mo na kailangan mong magsimulang muli sa simula. Kung iyon ang kaso para sa iyo, ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay eksaktong para sa iyo. Ito ang panalangin ng muling kapanganakan. Para sa mga nawalan ng lahat at nangangailangan ng pagpapanumbalik ng Diyos, i-click ngayon. Huwag kang umalis. Hindi pa tapos ang Diyos sa pakikipag-usap sa iyo ngayon.